Sa isang liblib ngunit masaganang baryo sa paanan ng malalawak na bundok sa Negros, naninirahan ang mag-asawang Roda at Fernan. Hindi sila tanyag, hindi sila makapangyarihan, at lalong hindi sila mayaman. Kilala lamang sila sa baryo bilang masisipag na magsasakang halos buong buhay ay inialay sa pagtatanim ng tubo, palay at gulay sa lupang hindi naman nila pag-aari. Ang kanilang mga palad ay makakapal sa kalyo. Ang kanilang mga balat ay nangingitim sa araw. At ang kanilang mga likod ay unti-unting yumuyuko sa bigat ng mga taon at ng kahirapan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman nawala sa kanilang mga puso ang pag-asa. Si Roda ay isang babaeng may payak na ganda at matibay na kalooban. Hindi siya palasalita, ngunit sa bawat kilos niya ay mababanaag ang sipag at dangal. Marunong siyang magtiis nang hindi nagrereklamo. Kaya niyang magbanat ng buto sa bukid sa umaga, magluto sa tanghali, magbuhat ng ani sa hapon, at magtahi ng mga punit na damit sa gabi. Sa mga panahong walang-wala sila, siya ang unang nag-aalis ng kanin sa sarili niyang plato upang matiyak na busog ang kanyang asawa at mga anak. Si Fernan naman ay tahimik ngunit matatag. Siya ang uri ng lalaking hindi marunong sumagot ng pabalang kahit gaano kabigat ang hinanakit. Marami sa baryo ang nagsasabing napakabait niya para sa mundong puno ng pandaraya. Hindi siya marunong manlamang. Hindi siya marunong mangagaw ng hindi kanya. At kahit kailan ay hindi siya nagtanim ng galit sa kapwa kahit siya mismo ang laging agrabyado. Para kay Fernan, ang marangal na kahirapan ay higit na mainam kaysa marangyang buhay na itinayo sa panlalamang. May dalawa silang anak, sina Lira at Benjo, na kapwa nag-aaral sa pampublikong paaralan sa kabilang baryo. Araw-araw ay naglalakad ang magkapatid ng halos 3 kilometro papunta sa eskwela. Suot ang mga uniforming ilang ulit ng tinahi ni Roda. Bagaman salat sa gamit at baon, kapansin-pansin ang sipag at talino ng magkapatid. Pangarap ni Roda at Fernan na hindi na maranasan ng kanilang mga anak ang buhay na kinamulatan nila sa bukid, ang buhay na puno ng utang, pangaalipin at pagyuko sa may kapal ng lupa. Ngunit sa baryong iyon, may isang pangalang kinatatakutan ng halos lahat, Don Ramiro Vergara. Si Don Ramiro ang pinakamayamang hasyendero sa lugar. Siya ang may-ari ng napakalawak na tubuhan ng mga truck na naghahatid ng ani, ng mga gilingan, at maging ng ilang tindahan sa sentro ng bayan. Marami ang nagsasabing hindi lamang lupa ang hawak niya kundi pati kapalaran ng mga taong nakatira sa baryo. Sa isang salita lamang niya, maaaring mawalan ng hanap buhay ang isang pamilya. Sa isang kisap mata, kaya niyang paalisin ang sinumang magsasakang hindi yumuyuko sa kanyang kagustuhan. Hindi may kakailang si Don Ramiro ay matalino at masikap noong kanyang kabataan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang talino ay naging katusuhan at ang sipag ay napalitan ng kasakiman. Habang lumalaki ang kanyang yaman, lalo ring tumitigas ang kanyang puso. Para sa kanya, ang mga magsasaka ay mga kasangkapan lamang na maaring palitan kapag napudpud na. Hindi niya tinitingnan ang kanilang paghihirap bilang bahagi ng kanyang tagumpay. Sa halip, itinuturing niya itong karaniwang kapalaran ng mahihina. Si Fernan ay isa sa mga kasama sa lupang sakop ng hasyenda ni Don Ramiro. Bagaman taon-taon siyang nagtatanim at nag-aani, palagi pa ring kapos ang kanyang bahagi. Kapag panahon ng bayaran, laging may kaltas. Kung hindi dahil sa binhi, dahil sa pataba. Kung hindi dahil sa pataba, dahil sa upa sa araro. Kung hindi naman, dahil sa sinasabing danyo sa ani na di umano'y kulang sa timbang. Sa bandang huli, halos wala nang naiuwi si Fernan kundi kaunting pera at mahabang listahan ng utang na siya ring magiging dahilan upang muli siyang magtrabaho sa susunod na taniman. Maraming ulit nang nakita ni Roda ang lungkot sa mukha ng kanyang asawa tuwing umuuwi ito mula sa bodega ni Don Ramiro. Ngunit sa halip na magtanong ng paulit-ulit,
Mas pinipili niyang maghain ng pagkain at samahan itong kumain sa katahimikan. Kilala niya si Fernan. Alam niyang kung kailan handa itong magsalita, saka lamang nito ilalabas ang laman ng dibdib. Isang gabi ng Mayo, habang ang manipis na ilaw ng gasera ay sumasayaw sa dingding ng kanilang munting kubo, tahimik na nagsasalop ng sabaw si Fernan. Sa mesa ay may isang platong tuyo, kaunting gulay at isang mangkok ng lugaw na pinalapot ni Rhoda upang magmukhang marami. Tahimik ang dalawang bata sa isang sulok, nagbabasa ng lumang aklat na bigay ng kanilang guro. Napansin ni Rhoda na hindi halos nakakain ang asawa. May problema ba sa bodega? Marahan niyang tanong. Nagangat ng tingin si Fernan. Sa kanyang mga mata ay mababa na agang pagod na matagal na niyang sinusupil. Kinaltas na naman ang kalahati ng bahagi ko, sagot niya. Sabi ng katiwala, bumaba raw ang presyo ng tubo. Tumaas naman daw ang gastos sa pataba at gasolina, kaya iyon na lang ang natira. Nakaraang anihan, iyan din ang sabi. Oo, mahinang tugon ni Fernan. At sa susunod, baka mas kaunti pa. Walang kasamang galit ang kanyang boses. Mas mahirap pakinggan iyon, sapagkat ang kawalan ng galit ay tanda ng matagal ng pagkasanay sa pang-aapi. Umupo si Rhoda sa tabi niya. Hanggang kailan tayo ganito? Ilang saglit na hindi sumagot si Fernan. Tumingin siya sa mga anak nilang tahimik na nag-aaral. Hanggang kaya natin, sabi niya. Pero sana, hindi na ito abutin ng mga bata. Napahigpit ang hawak ni Rhoda sa sandok. Yun din ang lagi niyang panalangin. Hindi niya hiling ang marangyang buhay. Ang gusto lamang niya ay isang tahanang hindi kinakabahan sa bawat anihan, isang hapag na hindi kinakailangang dayain upang magmukhang sapat ang pagkain, at mga anak na makakatulog sa gabi nang hindi iniisip kung may pambaon pa kinabukasan. Kinabukasan, sumikat ang araw nang tila walang pakialam sa mga suliranin ng mga tao sa baryo. Maagang bumangon si Rhoda upang magigib ng tubig sa poso, habang si Fernan naman ay naghahanda ng itak at sako para sa maghapong trabaho sa tubuhan. Habang naglalakad sila papunta sa bukid, nadaanan nila ang malawak na bahay ni Don Ramiro na nakatindig sa bahaging mataas ng baryo. Mula roon ay tanaw ang halos lahat ng sakahan, tila nagpapaalala sa lahat kung sino ang tunay na may hawak ng lupa at kapangyarihan. Marmol ang hagdanan ng bahay, bakal ang bakod, at sa magkabilang gilid ay may mga halamang inaalagaan ng hardinerong hindi kailanman kinakailangang magbilad sa araw upang kumita ng ikabubuhay. Sa tapat ng malaking balkonahe ay may nakaparadang mamahaling sasakyan na bihirang makita sa baryo. Marami ang napapatingin sa bahay ni Don Ramiro nang may halong paghanga at pangamba. Ngunit si Rhoda, sa tuwing dumaraan doon, ay hindi paghanga ang nararamdaman kundi kirot. Hindi dahil sa naiinggit siya sa yaman ng hasyendero, kundi dahil alam niyang sa bawat batong nakadikit sa malaking bahay na iyon ay may katumbas na pawis ng mga tulad nilang magsasaka. Sa tubuhan, nagsimula ang panibagong araw ng paggawa. Pumutol ng damo si Fernan, naglinis ng hanay ng mga tanim, at nagbuhat ng mabibigat na sako na dapat sana ay para sa 3 tao. Marami sa kanilang kasama ang tahimik lamang sa trabaho, ngunit alam ng bawat isa ang kanilang kalagayan. Minsan ay may mga bulong-bulungan tungkol sa paghingi ng tamang bahagi o pagsasama-sama upang humarap sa hasyendero, ngunit lagi rin iyong nauuwi sa wala. May mga natatakot mawalan ng bukid. May mga may utang na hindi kayang bayaran. At may mga tulad ni Fernan na iniisip muna ang kanilang pamilya bago ang anumang pakikipagsagupaan. Bandang tanghali, dumating ang katiwala ni Don Ramiro na si Bruno. Malaki ang katawan nito, palaging nakakunot ang noo at waring masikap lamang kapag may ipag-uutos na mahigpit. Tinawag niya ang pangalan ng ilang magsasaka, kabilang si Fernan. Kayong mga nasa hilagang bahagi ng taniman, bukas ay mas maaga ang pasok
May darating na bisita si Don Ramiro mula sa syudad. Gusto niyang maipakita na maayos ang bukid. Tahimik lamang ang lahat, ngunit napansin ni Bruno na hindi agad gumalaw si Fernan. May problema ba? Matalim nitong tanong. Wala, sagot ni Fernan. Kung wala, huwag kang mukhang hinihila rito. Tandaan mo, maraming gustong pumalit sa pwesto mo. Naramdaman ng ibang magsasaka ang bigat ng sinabi ni Bruno. Hindi iyon simpleng paalala kundi babala. Si Fernan ay hindi sumagot. Yumuko lamang siya at ipinagpatuloy ang trabaho. Nang makaalis si Bruno, lumapit ang isang matandang kasama nilang si Mang Tibo. Fernan, pasensya ka na. Ganyan talaga ang mga tao ni Don Ramiro. Sanay na ako, payak na sagot ni Fernan. Sanay ka nga, sabi ng matanda. Pero hindi ibig sabihin ay tama. Walang naisagot si Fernan. Sa kailaliman ng kanyang isip, alam niyang tama si Mang Tibo. Ngunit ang katotohanan ay hindi sapat na sandata laban sa gutom. Pag-uwi niya ng dapit hapon, nadatnan niyang nagbibilang si Roda ng ilang baryang naipon niya mula sa pagtitinda ng kamote at itlog sa palengke. Hindi iyon kalakihan, ngunit sapat na upang makabili ng kaunting asin, mantika at isang pirasong tuyo para sa kinabukasan. Sa isang lumang lata niya itinatago ang bawat baryang naipon kahit gaano kaliit. 48 piso, sabi ni Roda. Ito na lang ang natira matapos kong bilhin ang gamot ni Nanay Seling. Si Nanay Seling ay ang matandang ina ni Roda na nakatira sa dulo ng baryo. Mahina na ang tuhod nito at paminsan-minsang nilalagnat. Kahit kapos, hindi pinababayaan ni Roda ang kanyang ina. Minsan ay nahuhuli na lamang ni Fernan na ibinibigay ng asawa ang sarili nitong bahagi ng pagkain kapag dumadalaw ito sa matanda. Pasensya ka na, sabi ni Roda. Alam kong nag-iipon tayo para sa matrikula ni Lira sa susunod na buwan. Umiling si Fernan. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi pa bigat si Nanay Seling. Pero halos wala na tayong hawak. Ngumiti ng bahagya si Fernan. Basta sama-sama tayo, makakaraos din. Iyon ang ugali ni Fernan. Kahit gaano kabigat ang dalahin, lagi siyang may maliit na ilaw ng pag-asa na inihahain sa kanyang pamilya. Hindi man niya kayang pangakuan ng magarang buhay si Roda, na ibibigay naman niya ang katiyakang hindi niya ito iiwan sa gitna ng unos. Ilang araw ang lumipas at lalo lamang sumikip ang kanilang pamumuhay. Nagtaas ng presyo ang bigas sa tindahan, nagkasakit si Benjo ng ubo at kinailangan pang umutang ni Roda ng kaunting pera kay Aling Nena, ang tindera sa baryo. Hindi naman masama si Aling Nena, ngunit siya man ay kinakailangang maningil sa takdang oras dahil kumukuha rin lamang siya ng paninda sa pautang. Sa gitna ng mga alalahanin, dumating ang pista sa bayan. Sa mga ganitong panahon, kahit ang mahihirap ay sumusubok magtabi ng kaunting pera upang makaramdam naman ng saya ang mga anak. Si Roda ay nagluto ng kaunting pansit at bumili ng tig-isang pirasong tinapay para kina Lira at Benjo. Hindi man ito maihahambing sa handa ng mayayaman, sapat na iyon upang magliwanag ang mukha ng magkapatid. Nang hapon ding iyon, nagpasya si Fernan na sumabay sa kapitbahay na si Nardo papunta sa bayan upang bumili ng murang pako at lubid na magagamit sa kubo. Binigyan siya ni Roda ng maliit na supot na may lamang ilang baryang pinagkasya nila. Mag-ingat ka, bilin niya. At huwag mong kalimutang itanong kung may mas murang binhi sa tindahan ni Mang Simo. Oh, tugon ni Fernan. Bago siya umalis, humabol si Lira. Itay, kung may sukli po, pwede bang makahingi ng lapis? Maiksi na po kasi ang gamit ko. Hinaplos ni Fernan ang buhok ng anak. Titingnan ko. Hindi niya masabing oo sapagkat hindi niya tiyak kung may matitira pa. Sa bayan, maraming tao dahil sa pista. May mga nagtitinda ng palamuti, laruan, pagkain at mga gamit sa bukid. Sa gitna ng sigla ng palengke, kakaiba ang pakiramdam ni Fernan.
Habang ang iba ay namimili ng may tuwa, siya ay maingat na humahawak sa supot ng pera upang hindi lumabis ang gastos. Habang nakikipagtawaran si Nardo sa isang tindahan ng kagamitan, napadako si Fernan sa isang maliit na pwesto sa gilid ng palengke. May matandang babae roong nagtitinda ng sigarilyo, candy, posporo at ilang tiket ng loto. Hindi karaniwang humihinto si Fernan sa mga ganoong bagay. Para sa kanya, ang loto ay para sa mga may ekstrang pera at kayang sumugal sa pagkakataon. Ngunit sa araw na iyon, waring may kakaibang pumigil sa kanyang mga hakbang. "Tikit, iho?" Alok ng matanda. "Baka ito na ang araw ng swerte mo." Ngumiti si Fernan ng bahagya. "Nanay, pambiling pa ako nga kapos pa ako. Swerte na lang ang kulang." "Wala namang may alam kung saan dumarating ang swerte," tugon ng matanda. "Minsan dumadapo sa mayaman, minsan sa nagtitiyaga. Isang taya lang." Aalis na sana si Fernan nang mapansin niyang may natira siyang barya matapos makuha ang pako at lubid. Hindi iyon sapat upang makabili ng lapis at binhi ng sabay. Pinag-isipan niya ng ilang saglit. Sa kanyang isip, masamang gawing laro ang perang para sana sa pangangailangan. Ngunit may bahagi rin ng kanyang pagkatao na napagod ng umasa lamang sa sipag habang ang sistema ay paulit-ulit na kumakaltas sa bunga ng kanyang paggawa. "Magkano ang isa?" tanong niya. Sinabi ng matanda ang halaga. Hindi yun kalakihan, ngunit para kay Fernan ay may bigat pa rin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa halip na lumayo ay inabot niya ang isa sa mga numerong hawak ng matanda. Tiningnan niya iyon ng ilang segundo. Walang espesyal sa pagkakasunod-sunod ng mga numero, ngunit naalala niya ang kaarawan ni Rhoda at ang araw ng kapanganakan ng dalawa nilang anak. Pinaghalo niya ang mga iyon sa kanyang isip at pumili ng kombinasyong para bang inuunat niya ang manipis na sinulid ng pag-asa. Inabot niya ang barya. "Isa lang," sabi niya. Tinanggap ng matanda ang bayad at ibinigay ang tiket. "Itago mong mabuti, malay mo." Isinuksok ni Fernan ang tiket sa bulsa ng kanyang lumang polo at hindi na iyon gaanong pinagtuunan ng pansin. Sa totoo lang, nang hinayang pa nga siya ng bahagya. Ang perang iyon ay maaari sanang idagdag sa lapis ni lira o sa kaunting asin. Ngunit nang maalala niya ang mga gabing halos hindi sila makatulog sa pag-iisip sa utang, naisip niyang marahil ay hindi kasalanan ang minsang umasa. Pag-uwi niya, ibinigay niya kay Rhoda ang pako, lubid at isang lapis na nabili rin niya mula sa sukli matapos siyang tulungan ni Nardo sa pamasahe. Nagliwanag ang mukha ni Lira sa munting bagay na iyon. Sa baryo, may mga batang madaling makontento hindi dahil wala silang pangarap, kundi dahil maaga nilang natutuhan ang halaga ng bawat maliit na biyaya. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila, napansin ni Rhoda na tila may iniisip ang asawa. "Ano yon?" tanong niya. Nagatubili si Fernan sa kamarahang inilabas ang maliit na tiket mula sa bulsa. "Pumili ako ng isa." Tiningnan niyon ni Rhoda. "Tiket ng loto?" Tumango si Fernan. "Pasensya ka na, natukso ako. Baka sabihin mong nagsayang ako ng pera." Hindi agad nagsalita si Rhoda. Kinuha niya ang tiket at pinagmasdan. Sa ibang babae, maaaring nauwi iyon sa sermong mahaba at puno ng panghihinayang. Ngunit si Rhoda ay marunong magbasa ng pagod sa mukha ng kanyang asawa. "Ilan lang ba ang ginastos mo?" Sinabi ni Fernan ang halaga. Ibinalik ni Rhoda ang tiket sa kanya at bahagyang ngumiti. "Hindi na iyon mababawi sa kaiisip. Itago mo na lang. Wala namang masama kung minsan ay umasa rin tayo. Hindi ka galit?" "Mas magagalit ako kung mawalan ka ng pag-asa." Napatingin si Fernan sa asawa. Sa gitna ng lahat ng kakapusan, naroon pa rin ang babaeng hindi niya kailanman nakitang tinalikuran siya. Kaya sa kabila ng pagod at pangamba, gumaan ng kaunti ang kanyang loob. Lumipas ang mga araw at natabunan ng trabaho at problema ang tiket ng loto. Hindi na rin iyon nabanggit pa sa bahay. Si Fernan ay muling naging abala sa bukid
habang si Rhoda na may nagtiyaga sa pagtitinda ng ani nilang kaunti at sa pag-aalaga sa mga bata at sa kanyang ina. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalalim ang guhit ng kahirapan sa kanilang buhay, ngunit hindi pa rin sila sumusuko. Isang umaga, nagkaroon ng inspeksyon sa bukid dahil darating daw si Don Ramiro kasama ang ilan niyang panauhin mula sa lungsod. Lahat ng magsasaka ay pinagsabihang maglinis, magayos, at tiyaking maganda ang anyo ng hasyenda. Maging ang mga sirang bahagi ng bakod ay ipinagawa ng madalian upang hindi makita ng mga bisita ang tunay na kalagayan ng ilan sa mga taniman at mga kubol ng manggagawa. Dumating si Don Ramiro sakay ng itim na sasakyan, suot ang plansadong damit at mamahaling sombrero. Kasama niya ang kanyang anak na si Luciano, isang binatang lumaki sa Karangyaan at nag-aral sa Maynila. Hindi tulad ng ama, si Luciano ay hindi gaanong malupit sa pananalita, ngunit halatang wala rin siyang tunay na pagkilala sa hirap ng mga taong nagbubungkal ng lupa. Para sa kanya, ang hasyenda ay isang minanang negosyo at ang mga magsasaka ay bahagi lamang ng makinaryang nagpapatakbo rito. Habang iniikot ni Don Ramiro ang kanyang mga bisita sa bukid, napansin niya si Fernan na abala sa pagpapatag ng daanan. Napatigil siya at tinawag ito. "Ikaw, Fernan." Lumapit si Fernan at yumuko ng bahagya. "Balita ko, hindi raw maganda ang ani sa bahagi mo." "Ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko, Don Ramiro," sagot niya. Tumaas ang kilay ng hasyendero. "Lahat ng makakaya? Kung talagang ginawa mo ang lahat, bakit mas mataas ang ani sa katabing hanay?" Alam ni Fernan ang sagot. Mas maayos ang pataba at irigasyon sa kabilang bahagi dahil paborito ng katiwala ang mga taong laging sumisip-sip sa hasyendero. Ngunit hindi niya maaaring sabihin iyon. Baka po sa kondisyon ng lupa, maingat niyang tugon. Napangisi si Don Ramiro, ngunit hindi iyon ngiting may kabaitan. Ang magsasakang maraming dahilan ay laging gutom. Nagtawanan ng mahina ang ilang kasamahan ng hasyendero. Yumuko si Fernan at hindi sumagot. Ngunit sa di kalayuan, nakita ni Rhoda ang pangyayaring iyon. Dumating siya sa bukid upang dalhan ng baon ng asawa. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dibdib, ngunit pinigil niya ang sariling lumapit. Alam niyang ang anumang pagsagot sa harap ni Don Ramiro ay maaaring magdulot ng mas malaking kapahamakan. Pag-alis ng hasyendero, nilapitan niya si Fernan. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. "Oo," sagot nito, bagaman halatang hindi. Hindi niya dapat sinabi iyon. "Hayaan mo na. Hanggang kailan natin hahayaan?" Napatingin si Fernan sa malawak na tubuhan na tila dagat na hindi nauubos. "Hindi ko alam," tapat niyang sabi. Sa gabing iyon, kakaiba ang katahimikan sa kanilang bahay. Ang mga bata ay maagang natulog matapos gawin ang takdang aralin. Si Rhoda naman ay nagkukumpuni ng lumang kumot habang si Fernan ay tahimik na nakaupo sa may bintana, nakatanaw sa dilim. "Iniisip mo pa rin si Don Ramiro?" tanong ni Rhoda. "Higit sa sinabi niya," tugon ni Fernan. "Iniisip ko kung may katapusan pa ba ito." Ibinaba ni Rhoda ang kanyang tinatahi. May katapusan ng lahat, kahit ang pinakamatinding tag-init ay napapalitan ng ulan. Ngumiti si Fernan ng bahagya. "Ikaw talaga, marunong kang magsalita ng pag-asa kahit wala tayong kasiguruhan. Dahil kapag pati pag-asa pinabayaan natin, ano pa ang matitira?" Bumuntong hininga si Fernan. Pagkaraan ng ilang sandali, tila may naalala siya. Tumayo siya. Kinuha ang lumang polo na nakasampay sa dingding at hinanap sa bulsa ang tiketa ng loto. Gusot na iyon ng bahagya, ngunit mababasa pa ang mga numero. "Bukas na pala ang bunutan nito," sabi niya. Tumingin si Rhoda. "Talaga?" Tumango siya at muling pinagmasdan ang tiket. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa unang pagkakataon mula nang bilhin niya iyon, nakaramdam siya ng kakaibang tibok sa dibdib.
Hindi dahil sigurado siyang mananalo, kundi dahil may bahagi ng kanyang puso na gustong maniwala na marahil kahit minsan, pwedeng kumampi ang tadhana sa mga pinipiga ng buhay. Lumapit si Rhoda at tumayo sa tabi niya. Tiningnan nilang mag-asawa ang manipis na papel na parabang isa itong lihim na sulat mula sa kapalaran. Manalo o matalo, sabi ni Rhoda. Hindi naman tayo titigil sa pagsisikap. Oo, sagot ni Fernan. Pero kung sakaling himalain tayo ng Diyos, hindi ko hahayaang apihin pa tayo ni Numan. Napatingin si Rhoda sa kanya. Sa tinig ng kanyang asawa, narinig niya ang isang bagay na matagal nitong itinago. Hindi poot, kundi pagnanais na minsan ay maiahon ang pamilya sa buhay na kinagisnan nila. Sa labas ng kanilang kubo, tahimik ang baryo. Ang hangin ay dumaraan sa pagitan ng mga puno ng niyog at sa ibabaw ng mga palayan. Sa malayo, nakatindig pa rin ang malaking bahay ni Don Ramiro, mistulang matibay at di magagalaw. Ngunit sa maliit na kubong kinaroroonan ni Rhoda at Fernan, may isang mumunting binhi ng pagbabago na hindi pa nakikita ng sino man. At sa gabing iyon, habang unti-unting pinapatay ng antok ang pagod sa kanilang mga katawan, mahigpit na hinawakan ni Fernan ang lumang tiket sa kanyang palad, isang manipis na papel na maaring manatiling walang halaga sa pagsikat ng araw o maging simula ng pagbabagong hindi kayang pigilan ng sinumang sakim at mapangapi. Nagising si Rhoda nang hindi pa sumisilip ang liwanag sa silangan. Tulad ng nakasanayan, maaga siyang bumangon upang magsaing, mag-init ng tubig at ihanda ang munting agahan ng kanyang pamilya. Sa kanilang bahay, walang araw na maaaring sayangin. Bawat oras ay may katumbas na gawain at bawat gawain ay may katumbas na pag-asang may tatawid nila ang maghapon. Tahimik siyang kumilos sa kusina upang hindi magising agad ang mga bata. Ngunit nang silipin niya si Fernan, nakita niyang gising na ito at nakaupo sa gilid ng kanilang papag. Hawak-hawak nito ang gusot na tiketa ng loto na tila ba iyon ay isang bagay na hindi niya may paliwanag kung itatabi o pagtatakhan. Hindi ka pa natutulog ng maayos? Tanong ni Rhoda habang inilalagay ang sinaing sa mahinang apoy. Bahagyang ngumiti si Fernan, ngunit hindi maitago ang kaba sa mukha. Parang hindi. Minsan naiisip ko, ang tanda ko na para umasa sa ganito. Lumapit si Rhoda at inilapag sa mesa ang 2 tasa ng mainit na tubig na may kaunting kape. Wala namang edad ang pag-asa. Ang masama ay kung doon ka na lamang aasa at hindi ka nakikilos. Pero ikaw, kumikilos ka naman araw-araw. Tumango si Fernan. Hindi ko lang alam kung bakit parang iba ang pakiramdam ko. Dahil siguro, sagot ni Rhoda, kahit hindi mo aminin, gusto mong minsan ay tayo naman ang lapitan ng magandang kapalaran. Hindi na sumagot si Fernan. Uminom na lamang siya ng kape habang pinagmamasdan ang unti-unting pagliliwanag sa labas. Sa malayo ay naririnig na ang tilaok ng mga manok at ang mahihinang yabag ng ilang kapitbahay na naghahanda na rin para sa bukid. Isa na naman sanang ordinaryong araw iyon. Pareho ang oras ng paggising, pareho ang hangin, pareho ang pagod na naghihintay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may mumunting kaba na hindi niya maialis. Pagkagising ng mga bata, mabilis na napuno ng simpleng sigla ang kanilang munting bahay. Si Lyra ay nag-ayos ng kanyang lumang bag habang si Benjo na may hinahanap ang isa niyang tsinelas na naipasok na naman ng aso sa ilalim ng bangko. Kahit salat sa gamit at baon, magaan pa ring tumatawa ang magkapatid sa maliliit na kalokohan ng umaga. Ito ang mga sandaling pinakamahalaga kay Rhoda, ang makita ang mga anak na marunong pa ring ngumiti sa kabila ng hirap. Bago umalis ang mga bata, inabot ni Rhoda ang kanilang baon na kamote at tig-isang maliit na piraso ng nilagang saging. Pagtiyagaan ninyo ito, sabi niya. Opo, inay, sagot ni Lyra. Lumapit si Benjo kay Fernan at napansing hawak pa rin nito ang tiketa ng loto. Itay, mananalo po ba tayo dyan? Napangiti si Fernan at kinurot ng marahan ang pisngi ng anak.
Hindi ko alam. Kapag nanalo tayo, mabilis na sabi ng bata, bibili ako ng bagong sapatos. At ako po, sabat ni Lyra, ng maraming lapis at kwaderno. Napatingin si Rhoda sa mga anak. Walang malaking hiling ang mga ito. Hindi laruan, hindi mamahaling damit, hindi kung ano-anong luho. Sapatos, lapis, kwaderno. Minsan, ang pinakamaliliit na pangarap ng mga mahihirap ang siyang pinakamabigat pakinggan. Pagkaalis ng mga bata, nagsimula na namang maghanda ang mag-asawa para sa trabaho. Isinuksok ni Fernan ang tiket sa maliit na pitakang yari sa lumang balat at inilagay iyon sa kanyang bulsa. Balak niyang dumaan sa tindahan ni Mang Celso sa hapon sapagkat doon karaniwang pinapakinggan ng mga lalaki sa baryo ang balita at mga anunsyo mula sa bayan. Doon din madalas sabihin ang mga numerong nananalo sa loto. Dumaan ka mamaya, paalala ni Rhoda habang inaayos ang kanyang tapis na gagamitin sa bukid. Baka nandun na ang resulta. Oo, sagot ni Fernan, bagaman pilit niya pa ring pinakakalma ang kanyang sarili. Pero huwag ka nang umasang sobra. Hindi sumagot si Rhoda. Ang totoo, siya man ay pilit na hindi masyadong mag-isip tungkol doon. Masakit kasing masanay sa kakulangan tapos biglang hahayaan mong makapasok ang isang malaking pag-asa dahil kung mabigo iyon ay parang may panibagong piraso ng puso mong mapupunit. Maghapon silang nagtrabaho sa bukid. Mainit ang araw, mabigat ang lupa at walang habag ang oras. Si Fernan ay kasama sa pag-aayos ng kanal ng tubig. Samantalang si Rhoda ay tumulong sa pag-aani ng ilang gulay sa maliit nilang taniman sa gilid ng inuupahang lote. Habang yuko sila sa trabaho, paminsan-minsang sumasagi sa isip ni Fernan ang mga numerong nasa kanyang tiket. Hindi niya kabisado ang buong pagkakasunod-sunod, ngunit sapat na ang pagkakatanda niya sa mga ito upang madama ang kabang parang dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Bandang tanghali, dumaan muli ang katiwalang si Bruno. Tulad ng dati, hindi ito marunong maglakad nang hindi naghahanap ng masisigawan. Bilis-bilisan ninyo, sigaw nito sa mga manggagawa. Mamaya ay iikot na naman si Don Ramiro. Huwag kayong magmumukhang pagod na pagod. Nakakahiya sa may-ari ng lupa. May ilang nagkatinginan ngunit walang nagsalita. Sa loob-loob ni Rhoda, gusto niyang itanong kung paano hindi magmumukhang pagod ang mga taong mula madaling araw ay nakababad sa init at putik. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi iyon ang araw para sa sagutan. Nang sumapit ang hapon at matapos ang trabaho, tumiretso si Fernan sa tindahan ni Mang Celso. Isang maliit iyong sari-sari store na may nakasabit na mga biskwit, delata, asin at ilang sachet ng kape sa may harapan. Sa gilid nito ay may lumang radyo na kadalasan ay may mahinang sabit ngunit malinaw pa ring nakapaghahatid ng mahahalagang balita. Doon nagtitipon ang ilang lalaki tuwing dapit hapon upang makinig sa anunsyo, mag-usap tungkol sa ani at magbahagi ng mga alingas-ngas mula sa bayan. Pagdating ni Fernan, naroon na sina Nardo, Mang Tibo at ilan pang kapitbahay. "Oo, Fernan," bati ni Nardo. "Dumating ka rin pala. Baka nandito na ang swerte mo." Napakamot si Fernan sa batok. "Tinitingnan ko lang." "Tinitingnan lang daw?" Natatawang sabi ni Mang Tibo. "Kapag nanalo ka, huwag mo kaming kalimutan." "Hindi nga ako umaasa ng ganoon," sagot ni Fernan. Ngunit halatang hindi na rin siya gaanong panatag. Nakaharap silang lahat sa radyo habang inaayos ni Mang Celso ang antena. Paminsan-minsan ay pumuputok ang tunog, ngunit maya-maya ay luminaw rin. Nagumpisang banggitin ng tagapagbalita ang mga nanalong numero sa iba't ibang laro. Sa bawat bilang na lumalabas, nararamdaman ni Fernan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Inilabas niya ang tiketa mula sa bulsa at maingat na tiningnan iyon. Ang unang numero, napakurap siya. Pareho. Tiningnan niya uli ang tiket. Ang ikalawang numero, pareho rin. Hindi siya agad huminga ng malalim.
Pakiramdam niya'y biglang naging makapal ang hangin sa paligid. Ang mga sumunod na numero ay tila ibinubulong ng radyo mula sa napakalayong lugar. Ngunit bawat isa ay tumatama sa kanyang pandinig na tila malalakas na hampas sa dibdib. Ikatlo. Pareho. Ikaapat. Pareho. Fernan? Tanong ni Nardo. Napansing namumutla siya. Hindi makasagot si Fernan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang tiket. Tinitigan niya ng muli ang mga nakasulat doon. Baka sakaling nagkakamali lamang ang kanyang mata. Ikalima. Pareho. Ika-anim. Pareho. Biglang natahimik ang mundo sa kanyang paligid. Bakit? Tanong ni Mang Celso, lumalapit. Anong nangyari? Marahang iniabot ni Fernan ang tiket. Hindi niya alam kung paano bubuksan ang bibig. Kinuha iyon ni Mang Celso at pinaghambing sa numerong kakabanggit lamang ng radyo. Nanlaki ang mata nito. Fernan, halos pabulong nitong sabi. Ano? Sabay-sabay na tanong ng mga naroron. Tumingin si Mang Celso sa kanila, saka muli sa tiket. Mukhang jackpot ito. Parang binagsakan ng katahimikan ng tindahan. Walang gumalaw sa loob ng ilang segundo. Si Nardo ang unang napasigaw. Hindi maaari. Inagaw niya ng bahagya ang tiket at siya naman ang tumingin. Isa-isa niyang tinukoy ang mga numero sa papel at ang mga katapat nito sa lumang pisara kung saan isinulat ni Mang Celso ang mga resulta. Nang makita niyang walang mali, napaatras siya at napatakip sa bibig. Nanalo ka, sabi ni Nardo, nanginginig ang tinig. Fernan, nanalo ka. Hindi alam ni Fernan kung ano ang dapat niyang maramdaman. Gusto niyang maniwala ngunit natatakot siyang baka may mali. Baka maling laro ang tiningnan nila. Baka may kulang. Baka may tuntuning hindi niya alam. Baka panandali ang kasiyahan lamang ito na hahantong sa malaking kahihiyan kapag nalaman nilang nagkamali sila. Ayos ba talaga? Tanong niya kay Mang Celso. Tumango ang matanda, bagaman siya man ay tila hindi makapaniwala. Kailangan mo itong ipa-verify sa bayan o sa opisina. Pero kung itong resulta at tiket mo ang pagbabatayan, tama ang lahat ng numero. Magkano? Mahinang tanong ni Fernan. Nagkatinginan ang mga lalaki. Isa sa kanila ang sumagot ng paos, napakalaki. Hindi na halos maunawaan ni Fernan ang mga sumunod na sinabi nila. Ang alam lamang niya ay biglang namanhid ang kanyang mga tuhod at kinailangan niyang umupo sa bangko sa tabi ng tindahan. Ang tiket na kanina'y manipis na papel lamang ay biglang naging napakabigat sa kanyang palad. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi bahay, hindi sasakyan, hindi alahas. Ang una niyang naisip ay si Rhoda. Kasunod noon ay ang mga anak nila. Sapatos ni Benjo, mga lapis at kwaderno ni Lira, gamot ni Nanay Siling, pagkain sa mesa, lupa na kanila. Buhay na hindi na kailangang yumuko sa bawat utos ng katiwala ni Don Ramiro. Umuwi ka na, sabi ni Mang Tibo. Sabihin mo agad sa asawa mo, pero ingatan mo yan. Huwag na huwag mong ipagsasabi kung kani-kanino. Mabilis na tumango si Mang Celso. Tama, ilagay mo sa ligtas. Bukas na bukas pumunta kayo sa bayan. Tumayo si Fernan, ngunit tila hindi siya sigurado kung tama ba ang nararamdaman ng kanyang mga paa. Lumabas siya ng tindahan na parang lumulutang. Habang naglalakad sa daan pauwi, hindi niya napapansin ang mga taong nakakasalubong niya. Ang iniisip lamang niya ay kung paano niya sasabihin kay Rhoda ang balitang maaaring bumago sa buong takbo ng kanilang buhay. Sa kanilang bahay, abala si Rhoda sa pagsisiga ng kahoy para sa hapunan nang marinig niya ang mabilis na yabag ng asawa. Paglingon niya, nakita niyang maputla si Fernan. Nanginginig ang kamay at parang may gustong sabihin na hindi mahanap ang tamang salita. Anong nangyari? Agad niyang tanong. May masama ba? Hindi agad sumagot si Fernan. Isinara muna niya ang pinto at saka inilabas ang tiket.
Tiningnan niya si Rhoda na parabang nais niyang tiyakin na gising siya na totoo ang lahat. Rhoda, paus niyang sabi, mukhang nanalo tayo. Natigilan si Rhoda. Ano? Nakita namin sa radyo, kumpleto ang numero. Hindi pa rin gumagalaw si Rhoda. Parabang hindi agad pumasok sa isip niya ang kahulugan ng narinig. Jackpot? Marahan niyang tanong. Tumango si Fernan. Napahawak si Rhoda sa gilid ng lamesa. Fernan, huwag mo akong biruin. Hindi ako nagbibiro. Lumapit siya at iniabot ang tiket. Pinagmasdan niyon ni Rhoda na parabang hindi naman niya mauunawaan ang mga numerong naroon, ngunit gusto lamang niyang makita ang bagay na biglang naging sentro ng kanilang paghinga. Pagkaraan ng ilang sandali, napaupo siya sa bangko at napahawak sa dibdib. Diyos ko, bulong niya. Hindi sila agad nakapagsalita. Sa tahimik nilang bahay, tanging lagitik ng nasusunog na kahoy at ang mahinang huni ng hangin sa labas ang maririnig. Hindi yon katahimikang walang laman, kundi katahimikang puno ng takot, ligaya, pangamba, at pagtatakang hindi pa kayang pangalanan. Mali kaya? Tanong ni Rhoda matapos ang ilang sandali. Baka may pagkakamali lang. Iyan din ang iniisip ko. Kaya bukas, pupunta tayo sa bayan para ipa-verify. Bukas na bukas, mabilis na sagot ni Rhoda. At wala muna tayong pagsasabihan. Ngunit huli na ang lahat para manatiling ganap na lihim ang balita. Sa baryo, ang mga pangyayari ay bihirang manatiling sikreto ng matagal. Ang mga lalaking nasa tindahan kanina ay bagaman pinangaralan ni Mang Celso na manahimik muna, ay hindi na itago ang kanilang gulat sa mga mukha. May nakasalubong silang ilan sa daan. May nagtanong kung bakit nagkakagulo sa tindahan. May isang nagsabi na tila raw nanalo si Fernan sa loto. At mula roon ay kumalat na ang bulong na parang apoy na mabilis kinain ng tuyong damo. Hindi pa sumasapit ang gabi nang may kumatok sa kanilang pintuan. Si Aling Nena iyon. Rhoda, totoo ba? Tanong nito agad. Bagaman maingat pa ring ibinaba ang boses. Nagkatinginan ng mag-asawa. Ano po iyon? Pakunwari ni Rhoda. May nagsabi sa tindahan na nanalo raw si Fernan sa loto. Hindi agad sumagot si Fernan, ngunit si Aling Nena ay hindi masamang tao. Marami na rin itong naitulong sa kanila noon sa simpleng pagpapautang ng bigas o asin kapag gipit sila. Kaya maraan niyang sinabi, hindi pa namin tiyak ng buo, ipapa-verify pa namin bukas. Napasinghap si Aling Nena. Nako, kung totoo man, salamat sa Diyos. Kayo naman ang pinagpala. Ngunit kahit mabuting balita iyon, hindi maikakailang may kasamang panganib ang biglaang pagbabago sa kanilang katayuan. Alam ni Rhoda na ang pera ay parang apoy. Pwedeng magbigay ng init at liwanag, ngunit pwede ring pagmulan ng sakuna kapag hindi maingat. Makalipas ang ilang sandali, may isa na namang kumatok. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa ang ilang kapitbahay ay nagsimulang dumungaw, bumati at magtanong ng may halong pananabik at pag-uusyoso. Ang iba ay taos puso ang tuwa. Ang iba naman may bahid ng pagnanais na makaalam ng detalye. At mayroon ding iilan na tahimik lamang nagmamasid. Sa kabilang dulo ng baryo, sa malaking bahay na maliwanag ang beranda, naabot din ng balita ang tenga ni Don Ramiro. Nasa hapag siya ng hapunan kasama ang anak niyang si Luciano at ang katiwalang si Bruno nang pumasok ang isa sa kanyang tauhan upang maghatid ng ulat mula sa baryo. Don Ramiro, sabi ng tauhan, may balita po, iyong magsasakang si Fernan, ang sabi sa tindahan, nanalo raw sa loto. Napatigil si Don Ramiro sa pagputol ng karne sa kanyang plato. Sino? Si Fernan po, asawa ni Rhoda, iyong nasa hilagang bahagi ng sakahan. Imposible, malamig na sabi ni Bruno. Baka chismis lang. Hindi raw po,
Galing mismo sa tindahan ni Mang Celso ang usapan. Tahimik na uminom ng alak si Don Ramiro. Ngunit sa kanyang mga mata ay sumiklab ang malamig na interes. Hindi siya naniniwala agad sa mga tsismis, ngunit likas sa kanya ang pagiging mapagbantay sa anumang maaaring makasagasa sa kanyang impluensya sa baryo. Kung totoo man, sabi niya matapos ang ilang sandali, madaling magpalaki ng ulo ang pera sa mga taong hindi sanay humawak nito. Napatingin si Luciano sa ama, ngunit hindi nagsalita. Nagpatuloy si Don Ramiro, at ang mga taong biglang yumayaman ay madalas ding mabilis maubos. Gusto niyo po bang ipasilip ko? Tanong ni Bruno. Hindi pa, sagot ng hasyendero. Hintayin muna nating makumpirma, pero bantayan mo. Ayokong may kung anong mangyari sa baryo na hindi ko alam. Tumango si Bruno. Sa kabilang banda, sa maliit na bahay ni na Fernan, lalong sumisikip ang hangin sa dami ng iniisip nila. Pagkaraang umalis ang mga huling kapitbahay, agad isinara ni Roda ang pinto at ibinaba ang kahoy na trangka. Hindi mabuti ito, sabi niya. Alam ko. Kailangan nating mag-ingat. Kapag natiyak na totoo nga ito, baka maraming lumapit sa atin. Hindi tayo magpapadala. Umupo si Roda sa tabi ng lamparang may mahinang apoy. Hindi lang mga ordinaryong tao ang iniisip ko. Naunawaan agad ni Fernan ang ibig niyang sabihin. Si Don Ramiro? Tanong niya. Tumango si Roda. Matagal na tayong nasa ilalim ng lupa niya. Kung malaman niyang may pera na tayo, hindi ako magtataka kung gumawa siya ng paraan para mapasunod pa rin tayo. Tahimik si Fernan. Hindi pa man dumarating ang pera ay ramdam na niya ang anino ng panganib. Hindi lahat ng kaaway ay lumalapit ng may sigaw. Ang iba ay nakangiti at nakabarong. Nang gabing iyon, hindi sila halos nakatulog. Inilagay ni Fernan ang tiket sa loob ng lumang Bibliang minana pa ni Roda sa kanyang ama. Saka itinago iyon sa kahungyari sa kahoy sa ilalim ng papag. Paulit-ulit nila yung sinilip para bang baka maglaho sa isang kisap mata. Bandang hating gabi, bumuhos ang mahinang ulan sa bubong nilang pawid. Nakahiga si Roda ngunit dilat ang mga mata. Katabi niya si Fernan na tila gising din. Iniisip mo rin ba ang iniisip ko? Tanong ni Roda sa dilim. Marami akong iniisip, sagot ni Fernan. Na baka magbago ang buhay natin. Oo, na baka magbago rin ang tingin ng mga tao sa atin. Matagal bago sumagot si Fernan. Sana hindi magbago ang pagkatao natin. Iyon ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Sa baryong sanay humusga sa tao batay sa laman ng bulsa. Madaling maligaw kapag biglang napunta sa iyo ang bagay na matagal mong pinangarap. Ngunit sa puso ni Roda, malinaw ang isang pasiya. Ano mang mangyari, hindi niya hahayaang ang pera ang pumalit sa dangal na matagal nilang iningatan sa gitna ng kahirapan. Bago pumikit si Roda, naisip niya ang mahabang panahong tiniis nila ang gutom, hiya at pang-aapi. Naalala niya ang mga gabing sabaw lamang ang ulam, ang mga panahong hindi nila mabili ang gamot ng ina niya at ang mga araw na kailangan nilang ngumiti sa harap ng mga anak kahit hindi nila alam kung saan kukuha ng baon kinabukasan. At ngayon, narito sila sa gilid ng isang pagbabagong hindi nila pa lubusang mahawakan. Ngunit sa bawat malaking biyaya, may kasunod ding malaking pagsubok. Pagsikat ng araw kinabukasan, kailangan nilang pumunta sa bayan upang tiyakin ang katotohanan. At kapag nakumpirma ang kanilang panalo, hindi na lamang kahirapan ang haharapin nila. Kakaharapin nila ang inggit, kasakiman at kapangyarihang ayaw malamangan. Sa malaking bahay sa itaas ng baryo, si Don Ramiro ay gising pa rin. Nakaupo sa kanyang veranda habang pinagmamasdan ng malawak niyang lupain sa ilalim ng ulan. Hindi niya nakikita ang kubo ni Roda at Fernan mula sa kanyang kinauupuan. Ngunit alam niyang sa gabing iyon ay may nangyaring bagay na maaaring sumira sa dating kaayusan ng baryong sana'y sumunod sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang magsasakang dati niyang minamaliit
na maaaring hindi na yumuko sa kanya kailanman. Maagang nagising sina Rhoda at Fernan kinabukasan, ngunit iba ang bigat ng umagang iyon kumpara sa mga nakasanayan nila. Hindi lamang gutom at trabaho ang kanilang iniisip, kundi isang katotohanang maaaring tuluyang magbago sa direksyon ng kanilang buhay. Tahimik silang naghanda, walang gaanong usapan habang nagkakape. Ang dating payak na bahay na puno ng ingay ng pang-araw-araw na gawain ay tila naging masikip dahil sa kaba at pag-aalala. Sa isang sulok, mahimbing pang natutulog sina Lyra at Benjo, walang kamalay-malay sa maaaring mangyari sa araw na iyon. "Gigisingin ba natin sila?" tanong ni Rhoda. Umiling si Fernan. "Hayaan muna natin, mas mabuti nang hindi muna sila mag-alala." Tumango si Rhoda. Maingat niyang tinakpan ng kumot ang mga bata bago lumapit kay Fernan. "Sigurado ka bang dala mo na?" tanong niya. Tahimik na tumango si Fernan at inilabas ang maliit na kahong kahoy. Binuksan niya iyon at kinuha ang Biblia kung saan nakatago ang tiket. Marahan niyang inilabas ang papel at muling tiningnan ang mga numero. Tila ba nais niyang tiyakin sa ika-100 pagkakataon na hindi siya nananaginip. "Hindi pa rin ako makapaniwala," bulong niya. "Kaya nga pupunta tayo ngayon," sagot ni Rhoda, "para malaman na natin ang totoo." Ipinulupot ni Fernan ang tiket sa loob ng isang malinis na piraso ng tela at itinago iyon sa loob ng kanyang dibdib, sa ilalim ng kanyang damit. Hindi niya kayang ipagsapalaran na mawala iyon. Hindi lamang papel ang hawak niya. Iyon ay maaaring maging susi sa kalayaan nila mula sa matagal na pagkakagapos sa kahirapan. Sumakay sila ng lumang jeep na papunta sa bayan. Sa loob, may ilang pasaherong pamilyar sa kanila, ngunit pinili nilang manahimik. May mga tumitingin, may mga nagbubulungan. Tila may ilan nang nakarinig ng balita, ngunit walang nagsalita ng direkta. Habang umaandar ang jeep sa bakubakong daan, napahawak si Rhoda sa kamay ni Fernan. "Kinakabahan ako," sabi niya. "Ako rin," tapat na sagot ni Fernan. "Pero kailangan natin itong harapin." Pagdating sa bayan, dumiretso sila sa tanggapan ng loto. Hindi iyon kalakihan, isang simpleng gusali na may pila ng mga taong may hawak ding mga tiket. Ang iba ay umaasang makakuha ng kaunting premyo. Ang iba na may tila sanay ng matalo, ngunit patuloy pa ring sumusubok. Sa pagpasok nila, naramdaman ni Fernan ang bigat ng bawat hakbang. Lumapit sila sa isang empleyado sa likod ng mesa. "Ano po ang maitutulong namin?" magalang na tanong nito. Inabot ni Fernan ang ticket. "Gusto po naming ipa-verify ito." Kinuha ng empleyado ang papel at tiningnan ito ng maigi. Inilagay niya ito sa scanner at saka muling sinuri sa kanyang monitor. Habang ginagawa iyon, tila bumagal ang oras para kay Rhoda at Fernan. Ang bawat segundo ay parang isang mahabang paghihintay sa hatol ng kapalaran. Biglang tumingin ang empleyado sa kanila. "Sandali lang po," sabi nito. Medyo nag-iba ang tono. Tumayo ito at lumapit sa isang mas mataas na opisyal sa loob ng tanggapan. Ipinakita ang tiket. Nag-usap sila ng pabulong, ngunit halatang seryoso ang kanilang ekspresyon. Maya-maya, lumapit ang opisyal kay Rhoda at Fernan. "Kayo po ba ang may-ari ng tiket na ito?" tanong niya. "Opo," sagot ni Fernan. "May dalang kayong ID?" Agad inilabas ni Fernan ang kanyang lumang identification card. Tiningnan iyon ng opisyal at muling tumingin sa tiket. "Maaari po ba kayong sumunod sa loob?" Nagkatinginan sina Rhoda at Fernan. Sa sandaling iyon, naramdaman nila na hindi na ito simpleng pag-verify lamang. May kakaibang bigat na ang mga pangyayari. Pumasok sila sa isang maliit na opisina. Pinaupo sila ng opisyal at isinara ang pinto. "Gusto ko munang ipaalam sa inyo," maingat na sabi nito, "na ang tiket na hawak ninyo ay tumutugma sa lahat ng nanalong numero." Napatakip si Rhoda sa bibig. Napapikit si Fernan. "Hindi lang po iyon," dagdag ng opisyal. "Ito ang jackpot prize." Hindi na napigilan ni Rhoda ang kanyang luha.
tahimik itong pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng emosyon na matagal na nilang kinimkim. Totoo po ba? Nanginginig na tanong ni Fernan. Opo, sagot ng opisyal. Kayo ang nag-iisang nanalo sa draw na ito. Para kay Fernan, tila gumuho ang pader na matagal niyang itinayo sa kanyang sarili. Ang pader ng pagtitiis, ng pagtanggap, ng paniniwalang iyon na ang kanilang kapalaran. At sa pagkaguho nito, unti-unting pumasok ang isang bagong liwanag. Isang liwanag na hindi niya pa lubusang maunawaan. Ipinaliwanag ng opisyal ang proseso ng pag-claim ng premyo. May mga papeles na kailangang pirmahan, mga patunay na kailangang ipakita at mga hakbang na kailangang sundin upang matiyak ang seguridad ng kanilang panalo. Isa pa po, dagdag ng opisyal, ipinapayo namin na huwag muna ninyong ipaalam sa marami ang tungkol dito para sa inyong kaligtasan. Nagkatinginan sina Rhoda at Fernan. Huli na po yata, mahina nilang sabi. Paglabas nila ng tanggapan, hindi na pareho ang pakiramdam ng mundo. Ang dating bayan na tila malayo at puno ng kakulangan ay biglang naging mas maliwanag, ngunit may kasamang aninong hindi nila inaasahan. Habang naglalakad sila pabalik sa terminal, may ilang nakapansin sa kanila. May mga ngiti, may pagbati, at may mga matang tila sumusukat sa kanila mula ulo hanggang paa. Nanalo daw kayo? Tanong ng isang hindi nila kilala. Hindi sumagot si Fernan. Hinila lamang niya si Rhoda upang magpatuloy sa paglalakad. Pagdating nila sa sakayan, mas malinaw na ang bulong ng mga tao. Siya yan. Iyon ang magsasaka. Biglang yumaman. Hindi komportable si Rhoda. Fernan, parang hindi na ito mabuti. Alam ko, sagot niya. Kailangan nating umuwi agad. Sa baryo, mas mabilis pa sa hangin ang pagkalat ng balita. Bago pa man makarating ang mag-asawa, alam na ng halos lahat ang kanilang panalo. Sa harap ng kanilang bahay, may ilang taong naghihintay na. Sina Nardo, Mang Tibo, Aling Nena at iba pang kapitbahay. Pagkababa pa lamang ni Rhoda at Fernan, sinalubong na sila ng mga tanong at pagbati. Totoo ba? Magkano? Anong plano ninyo? Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga matang nagmamasid ng mas malalim. Sa di kalayuan, nakatayo si Bruno, ang katiwala ni Don Ramiro. Nakapamaywang ito at tahimik na pinagmamasdan ng eksena. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Ngunit malinaw sa kanyang muka, alam na niya. At hindi magtatagal, malalaman na rin ng kanyang amo. Sa malaking bahay sa taas ng baryo, nakaupo si Don Ramiro habang pinapakinggan ang ulat ni Bruno. Kumpirmado na po, sabi nito. Nanalo talaga sila. Tahimik na nagbuhos ng alak si Don Ramiro sa kanyang baso. Ganon ba? Malamig niyang tugon. Malaki po ang halaga. Humigop si Don Ramiro at tumingin sa malayo. Ang mga tulad nila, mabagal niyang sabi, hindi sanay humawak ng ganoong klaseng yaman. Lumapit si Bruno. Ano po ang gusto ninyong gawin? Ibinaba ni Don Ramiro ang baso at bahagyang ngumiti. Isang ngiting walang init. Wala pa sa ngayon, sabi niya. Pero siguraduhin mong hindi nila nakakalimutang nasa lupa ko pa rin sila. Sa baryo, habang patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa bahay ni Rhoda at Fernan, unti-unting nagbabago ang hangin. Ang dati nilang katahimikan ay napalitan ng ingay ng mga taong may sari-saring hangarin. At sa gitna ng lahat, magkatabi sina Rhoda at Fernan. Hawak ang isa't isa, pinipilit manatiling matatag. Dahil kahit dumating na ang kanilang pinakahihintay na biyaya, nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Hindi na muling naging tahimik ang baryo matapos kumalat ang balita tungkol sa panalo ni Rhoda at Fernan. Ang dati payak at hindi napapansing kubo ay naging sentro ng usapan at ang mag-asawang minsang dumaraan lamang sa gilid ng pansin ng lahat
ay biglang naging paksa ng bawat bulungan. Kinabukasan matapos makumpirma ang kanilang panalo, maaga pa lamang ay may mga taong naghihintay na sa labas ng kanilang bahay. May mga kapitbahay na dala ang ngiti at pagbati. May mga kamag-anak na matagal nang hindi nagpapakita, ngunit ngayoy biglang nagparamdam. At meron ding mga hindi nila kilala. Mga taong tila may sadya, ngunit hindi pa agad inilalantad. Si Rhoda ay abala sa loob ng bahay. Pilit inaayos ang kaayusan ng kanilang tahanan na tila biglang naging masikip sa dami ng bisita. Si Fernan naman ay nakatayo sa may pintuan, hindi alam kung paano haharapin ang lahat. "Fernan!" masiglang bati ni Nardo. "Iba ka na, hindi na kita matatawag na kasama sa bukid." Ngumiti si Fernan, ngunit may halong pag-aalinlangan. Hindi naman nagbabago ang tao dahil lang sa pera. "Madali mong sabihin yan," sagot ni Nardo. "Pero tingnan natin sa mga susunod na araw." May bahid iyon ng biro, ngunit may laman ding katotohanan. Lumapit si Aling Nena. "Iho, natutuwa ako para sa inyo, pero mag-ingat kayo. Hindi lahat ng lumalapit ay may mabuting hangarin." "Salamat po," sagot ni Rhoda, na ngayon ay lumabas na rin upang sumalubong sa mga tao. "Hindi po namin makakalimutan ang mga tumulong sa amin noong kami wala." Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit malinaw ang mensahe. Hindi nila kakalimutan ang nakaraan, ngunit hindi rin ibig sabihin noon na basta na lamang silang magbibigay sa sinuman. Habang patuloy ang pagdating ng mga tao, napansin ni Rhoda ang ilang kakaibang kilos. May mga taong nagmamasid lamang mula sa malayo. May mga hindi lumalapit ngunit nakatingin ng matagal. At may ilan ding tila sinusukat ang bawat galaw nila. "Fernan," mahina niyang sabi habang nakatalikod sa mga bisita, "hindi na ito normal." "Oo," tugon nito. "Kailangan nating mag-iingat." Sa loob ng bahay, naupo sila sandali upang makapag-usap ng maayos. "Ano ang plano natin?" tanong ni Rhoda. "Una," sagot ni Fernan, "kukunin natin ang pera sa tamang paraan. Susunod, babayaran natin ang lahat ng utang natin. Kasama si Aling Nena. Oo, at pati ang iba pa." "Tapos?" napaisip si Fernan. "Gusto kong bumili ng sariling lupa." Napatingin si Rhoda sa kanya. "Lupa ang hindi na natin kailangang ipakiusap kanino man." Tumango si Fernan. "At hindi na tayo magtatrabaho sa ilalim ni Don Ramiro." Iyon ang unang pagkakataon na tahasan nilang binanggit ang posibilidad ng paglaya mula sa hasyenda. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pangamba. "Sa tingin mo, papayag siya?" tanong ni Rhoda. Hindi agad sumagot si Fernan. "Hindi na natin kailangang humingi ng permiso." Ngunit pareho nilang alam, hindi ganoon kasimple iyon. Habang nag-uusap sila, biglang nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa labas. Unti-unting humina ang ingay ng mga tao at tila may dumating na presensyang nagbigay ng bigat sa hangin. "Bakit tahimik?" tanong ni Rhoda. Lumabas si Fernan upang tingnan. At doon niya nakita, nakaparada sa harap ng kanilang bahay ang isang itim na sasakyan. Mula rito, bumaba si Bruno. Kasunod niya ang isa pang lalaking nakabarong. Agad na umatras ang ilang tao sa paligid. Ang iba na may nagkunwaring may ginagawa, ngunit hindi maalis ang tingin. Lumapit si Bruno kay Fernan. "Magandang umaga," sabi nito, ngunit walang init ang boses. "Magandang umaga rin," sagot ni Fernan. "Pinapatawag kayo ni Don Ramiro." Napatingin si Fernan kay Rhoda na nakatayo na ngayon sa likod niya. "Para saan?" tanong ni Fernan. "May gusto siyang pag-usapan," sagot ni Bruno. "At mas mabuti kung ngayon na." Hindi iyon pakiusap. Isa iyong utos na nakabalot sa anyo ng imbitasyon. Lumapit si Rhoda. "Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang?" Umiling si Bruno. Ngayon ang gusto ni Don Ramiro. Nagkatinginan ang mag-asawa. Alam nilang hindi nila maaaring basta tanggihan ang tawag ng hasyendero, lalo na't sariwa pa ang lahat. "Sandali lang," sabi ni Fernan. Pumasok siya sa bahay kasama si Rhoda.
"Huwag kang sumama," agad na sabi ni Rhoda. "Hindi maganda ang pakiramdam ko." "Kailangan kong pumunta," sagot ni Fernan. "Kung hindi, baka mas lumala pa." "Huwag kang papayag sa kung anuman ang ipipilit niya." "Hindi na ako katulad ng dati," tahimik na sabi ni Fernan. "Hindi na tayo katulad ng dati." Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naroon pa rin ang pag-iingat. Lumabas siya at sumakay sa sasakyan kasama si Bruno. Habang umaandar ang sasakyan paakyat sa malaking bahay, napansin ni Fernan kung gaano kaliit ang baryo mula sa taas. Ang mga kubo ay tila mga laruan lamang at ang mga tao ay parang mga aninong gumagalaw sa lupa. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot, kundi ng kakaibang lakas na hindi niya pa nararanasan noon. Pagdating sa bahay ni Don Ramiro, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa loob. Ang marmol na sahig, ang malalaking haligi, at ang katahimikan ng lugar ay tila nagpapaalala kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang mga buhay. Nakaupo si Don Ramiro sa isang malaking silya, hawak ang baso ng alak. "Fernan," sabi niya nang hindi tumatayo. "Narinig ko ang balita." Lumapit si Fernan at tumayo ng tuwid. "Opo." "Nanalo ka raw." "Na-verify na po namin." Tinitigan siya ni Don Ramiro mula ulo hanggang paa. "Magaling. Hindi ko inaasahan na isa sa mga tao ko ang magkakaroon ng ganoong kapalaran." Hindi sumagot si Fernan. "Alam mo," patuloy ng hasyendero, "ang pera ay hindi lang biyaya. Isa rin itong pagsubok." Tahimik pa rin si Fernan. "Maraming taong biglang yumayaman ang nawawala sa tamang landas," dagdag pa niya. "Nalilimutan nila kung saan sila nanggaling." "Hindi po namin kakalimutan," sagot ni Fernan. Bahagyang ngumiti si Don Ramiro. "Mabuti." Ibinaba niya ang baso at sumandal sa silya. "Gusto kitang tulungan," sabi niya. Napakunot ang noo ni Fernan. "Tulungan po?" "Oo," sagot ng hasyendero. "Hindi ka sanay humawak ng malaking pera. Baka maubos lang iyan kung hindi mo iingatan." Hindi pa rin nagsalita si Fernan. "May alok ako," patuloy ni Don Ramiro. "Ibigay mo sa akin ang kalahati ng panalo mo. Ako ang mag-i-invest para sa iyo. Sisiguraduhin kong lalago pa ang pera mo." Tahimik ang silid. Sa loob ni Fernan, may sumiklab na kakaibang pakiramdam. Hindi galit, kundi isang malinaw na pag-unawa. Ito ang simula. Hindi simpleng alok ang narinig niya. Ito ay pagtatangkang kontrolin ng bagay na ngayon lamang nila nahawakan. "Salamat po," maingat niyang sagot. "Pero kaya po naming pangasiwaan ang pera namin." Nawala ang ngiti ni Don Ramiro. "Sigurado ka?" "Opo." Nagtagal ang katahimikan. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng hasyendero mula sa pagiging kalmado patungo sa malamig na pagtitimpi. "Fernan," mabagal niyang sabi, "huwag mong kalimutan kung saan ka nakatayo. Tandaan mo," dagdag niya, "ang lupang sinasaka mo ay sa akin." Tumingin si Fernan ng diretso sa kanya. "At hindi na po kami magtatagal doon." Iyon ang unang pagkakataon na may magsasaka sa harap ni Don Ramiro na nagsalita ng ganoon katatag. Tumayo si Don Ramiro. "Mag-ingat ka sa mga desisyon mo," malamig niyang sabi. "Dahil lang mga tulad mo," dagdag pa niya, "ay madaling mawala ang lahat." Hindi na sumagot si Fernan. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palabas ng malaking bahay. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, naramdaman niya ang bigat ng laban na kanyang pinasok. Hindi pa man niya nahahawakan ang pera, nagsisimula na ang pagsubok. At malinaw sa kanya, hindi ibibigay ni Don Ramiro ang kapangyarihan ng basta-basta. Pagkababa ni Fernan mula sa malaking bahay ni Don Ramiro, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi iyon ang bigat ng pagod mula sa bukid,
kundi ang bigat ng isang laban na hindi pa man nagsisimula ay alam na niyang hindi magiging madali. Sumakay siyang muli sa sasakyan ni Bruno, ngunit sa pagkakataong iyon ay wala nang salita sa pagitan nila. Tahimik lamang ang paligid habang binabaybay nila ang daan pababa ng baryo. Sa isip ni Fernan, paulit-ulit na umuukit ang mga salita ng hasyendero, mga salitang may babala, may pagbabanta, at may pangakong hindi magiging tahimik ang kanilang bagong buhay. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya agad ni Rhoda. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Ano ang sinabi niya? Agad nitong tanong. Hindi agad sumagot si Fernan. Pumasok muna siya sa loob, naupo sa bangko at saka huminga ng malalim. Gusto niyang kunin ang kalahati ng panalo natin, diretsyong sabi niya. Nanlaki ang mata ni Rhoda. Ano? Gagawin daw niyang puhunan. Tutulungan daw tayo. Napailing si Rhoda. Hindi tulong yon, panlalamang yon. Tumango si Fernan. Tinanggihan ko. Anong sinabi niya? Hindi siya natuwa. Tahimik si Rhoda. Alam niyang hindi simpleng pagtanggi ang ginawa ni Fernan. Para iyon sa unang hakbang ng pagharap sa isang taong sanay na hindi tinatanggihan. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng asawa. Tama ang ginawa mo. Ngunit kahit may pagtibay ang kanyang boses, hindi niya maitago ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito matatapos dito, dagdag niya. Oo, sagot ni Fernan, pero hindi na rin tayo pwedeng umatras. Sa labas ng kanilang bahay, patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao. Ngunit ngayon, may kakaibang pagbabago sa paraan ng kanilang paglapit. May ilan na mas magalang, tila umaasang makahingi ng tulong. May iba namang mas mapanuri, tila naghihintay kung kailan sila madadapa. May isang lalaki na hindi nila kilala ang lumapit. Magandang hapon, sabi nito. Ako si Ernesto. May maliit akong negosyo sa bayan. Kung gusto ninyo, maaari ko kayong tulungan magpalago ng pera ninyo. Napatingin si Rhoda kay Fernan. Hindi na bago ang ganitong alok. Kahit hindi pa nila hawak ang pera, ay may mga lumalapit na agad. Salamat, sagot ni Fernan. Pero hindi pa po kami nagdedesisyon. Sayang, sabi ng lalaki. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat pinapalampas. Ngumiti lamang si Rhoda, ngunit hindi na sila nagpatuloy sa usapan. Pagkaalis ng lalaki, bumuntong hininga si Rhoda. Ito na siguro ang sinasabi nila. Hindi pa man natin nahahawakan ng pera, pinaghahatian na tayo. Hindi tayo basta-basta magpapasya, sagot ni Fernan. Pag-iisipan natin ang bawat hakbang. Sa sumunod na mga araw, mas naging malinaw ang pagbabago sa kanilang buhay. Ang mga taong dati halos hindi sila pinapansin ay ngayon ay bumabati na ng may paggalang. Ang mga tindera sa palengke ay biglang nag-aalok ng mas magandang presyo. May mga taong nag-aanyaya sa kanila sa kung ano-anong gawain na dati hindi naman nila ginagawa. Ngunit sa kabilang banda, naroon pa rin ang mga matang puno ng inggit. Isang hapon, habang pauwi si Rhoda mula sa poso, narinig niya ang bulungan ng dalawang babae sa di kalayuan. Ang swerte nila. Oo, pero tingnan natin kung tatagal. Hindi sanay ang mga ganyang tao sa pera. Hindi na lumingon si Rhoda. Hindi na siya bago sa mga ganitong salita. Ngunit ngayon, mas ramdam niya ang bawat patama. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang kausap ni Fernan si Mang Tipo. Fernan, sabi ng matanda, hindi ako naparito para manghingi, naparito ako para magpaalala. Umupo si Rhoda sa tabi nila. Ang pera, patuloy ni Mang Tipo, ay parang tubig. Kapag hindi mo alam kung saan dadaloy, sasayangin ka nito. Tandaan mo, dagdag niya, hindi lahat ng lumalapit ay kaibigan. Tumango si Fernan. Salamat, Mang Tibo. Hindi namin makakalimutan. Isa pa, sabi ng matanda. Kung balak ninyong kumawala sa hasyenda, huwag kayong magmadali. Ang mga tulad ni Don Ramiro ay hindi basta pumapayag
na mawalan ng hawak. Nagkatinginan sina Rhoda at Fernan. Iyon na nga ang iniisip namin, sagot ni Rhoda. Pagkaalis ni Mang Tibo, muling naupo ang mag-asawa upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Kailangan na nating kunin ang pera, sabi ni Fernan, para makapagsimula na tayo. Oo, sagot ni Rhoda. Pero saan natin ito ilalagay? Hindi pwedeng dito lang sa bahay. Magbubukas tayo ng account sa bangko sa bayan. At hindi natin sasabihin sa lahat kung magkano ang nakuha natin. Tama. Una nating gagawin, dagdag ni Rhoda, bayaran ng mga utang natin. Pangalawa, sabi ni Fernan, bumili ng lupa. At pangatlo, sabi ni Rhoda, magtabi para sa edukasyon ng mga bata. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang sila nangangarap. Nagsisimula na silang magplano. Ngunit habang sila ay nag-uusap, hindi nila alam na sa kabilang bahagi ng baryo ay may mga taong hindi natutuwa sa kanilang mga desisyon. Sa malaking bahay ni Don Ramiro, muli siyang kausap ni Bruno. Tumanggi siya, sabi ng katiwala. Alam ko, malamig na tugon ng hasyendero. Ano po ang susunod? Tahimik si Don Ramiro sandali. Kung hindi siya sasama sa atin, sabi niya, titiyakin nating hindi siya makakaalis ng madali. Paano po? Ngumiti si Don Ramiro, isang ngiting may bahid ng panganib. Maraming paraan para pigilan ang isang tao, sabi niya. Lalo na kung ang pinanghahawakan niya ay bagong yaman na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Sa baryo, unti-unting lumalalim ang hati. May mga taong masaya para kina Rhoda at Fernan. May mga taong umaasang makikinabang. At may mga taong naghihintay lamang ng pagkakataon upang sila'y madapa. Sa gitna ng lahat, nakatayo ang mag-asawa, hindi na bilang mga simpleng magsasaka, kundi bilang mga taong kailangang matutong ipaglaban ang kanilang bagong buhay. Ngunit malinaw sa kanila, ang tunay na laban ay hindi ang pagkuha ng yaman, kundi ang pagprotekta rito laban sa mga kamay na handang agawin ito. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kina Rhoda at Fernan. Habang papalapit ang araw ng pag-claim ng kanilang panalo, mas lalo nilang nararamdaman ang bigat ng mga matang nakasunod sa bawat galaw nila. Maagang nagising si Fernan isang umaga dahil sa mahinang kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Hindi iyon karaniwang tunog ng hangin o hayop. Maingat siyang bumangon upang hindi magising si Rhoda at ang mga bata, saka sumilip sa maliit na bintana. Sa dilim ng madaling araw, may nakita siyang anino, isang lalaking nakatayo sa di kalayuan, tila nagmamasid sa kanilang bahay. Nalalamig na napaurong si Fernan. Makalipas ang ilang segundo, biglang umalis ang anino at naglaho sa pagitan ng mga puno. Hindi na muling nakatulog si Fernan. Nang magising si Rhoda, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan ng asawa. Ano ang problema? Tanong niya. May tao sa labas kanina, sagot ni Fernan. Parang nagmamasid. Napakunot ang noo ni Rhoda. Sigurado ka? Oo, hindi iyon aksidente. Tahimik silang dalawa. Pareho nilang naisip ang iisang bagay. Mga tao ni Don Ramiro? Mahina niyang tanong. Hindi ko sigurado, sagot ni Fernan. Pero hindi rin ako magtataka. Sa araw na iyon, nagpasya silang huwag muna maghiwalay. Si Fernan ay hindi na pumunta sa bukid at si Rhoda na may hindi na rin lumabas upang magbenta sa palengke. Nanatili silang mag-anak sa loob ng bahay, tila pinoprotektahan ang isa't isa mula sa isang banta na hindi pa malinaw ang anyo. Hindi ito maganda, sabi ni Rhoda habang pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa isang sulok. Kailangan nating bilisan ang pagkuha ng pera. Oo, sagot ni Fernan. At kailangan din nating humanap ng paraan para maprotektahan ito. Hindi lang ang pera, dagdag ni Rhoda. Pati tayo. Nang hapon, dumating si Mang Tibo. Halata sa kanyang muka ang pag-aalala.
May naririnig akong kakaiba, sabi niya. May mga taong nagtatanong tungkol sa inyo sa bayan. Hindi ko sila kilala. Nagkatinginan sina Rhoda at Fernan. Anong klaseng mga tao? Tanong ni Fernan. Hindi mukhang taga rito, sagot ng matanda. At hindi rin mukhang magsasaka. Lalong bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Mag-ingat kayo, dagdag ni Mang Tibo. Kapag may pera na involved, hindi lang inggit ang kalaban ninyo. May mga taong handang gumawa ng masama. Pagkaalis ng matanda, napaupo si Rhoda. Fernan, sabi niya, kailangan nating umalis pansamantala. Umalis? Oo, kahit ilang araw lang. Sa bayan muna tayo habang inaayos ang lahat. Napaisip si Fernan. Paano ang bahay? Mas mahalaga ang kaligtasan natin. Hindi agad sumagot si Fernan, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang tama si Rhoda. Kinagabihan, muling bumalik ang pakiramdam ng pagiging binabantayan. Kahit walang malinaw na nakikita, parang may presensyang hindi nawawala sa paligid ng kanilang bahay. Mahigpit na niyakap ni Rhoda ang mga anak habang sila'y natutulog. Hindi ko gusto ang nangyayari, bulong niya. Ako rin, sagot ni Fernan. Pero hindi tayo magpapatalo. Sa kabilang banda ng baryo, sa malaking bahay ni Don Ramiro, tahimik ang gabi ngunit may nagaganap na pag-uusap. Hindi pa rin sila sumusuko, sabi ni Bruno. Hindi pa, sagot ng hasyendero habang nakatingin sa dilim. Gusto niyo bang mas paigtingin ang pagbabantay? Hindi agad sumagot si Don Ramiro. Uminom muna siya ng alak bago nagsalita. Hindi pa oras para ipakita ang kamay natin, sabi niya. Pero siguraduhin mong alam nilang hindi sila ligtas. Tumango si Bruno. Sa baryo, unti-unting nagiging mabigat ang bawat gabi para kina Rhoda at Fernan. Ang dating payapang lugar ay tila nagiging pugad ng mga lihim na kilos at hindi maipaliwanag na presensya. Kinabukasan, nagpasya silang isagawa ang plano ni Rhoda. Mag-iimpake sila. Hindi marangya ang kanilang mga gamit, ilang damit, kaunting pagkain, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang tiket na ngayon ay hawak na nila bilang patunay ng kanilang panalo. Habang nag-aayos si Rhoda, napansin niya ang mga bata. Inay, bakit po tayo aalis? Tanong ni Lyra. May aasikasuhin lang tayo sa bayan, sagot niya, pilit pinapakalma ang boses. Kasama po ba kami? Oo, sagot ni Fernan. Sama-sama tayo. Ayaw nilang maghiwalay. Nang handa na sila, tahimik silang lumabas ng bahay. Hindi na sila nagpaalam sa marami. Hindi na rin sila naghintay ng kung sino man. Habang naglalakad sila papunta sa sakayan, napansin ni Fernan ang parehong pakiramdam. May nakasunod. Hindi niya nilingon. Hindi niya pinakita ang kaba. Ngunit hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Rhoda. Pagdating nila sa daan, nakasakay agad sila sa isang jeep na papunta sa bayan. Habang papalayo sila sa baryo, unti-unting nawawala sa tanaw ang kanilang maliit na bahay. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit hindi nila alam. Ang laban ay hindi naiwan sa baryo. Sumama ito sa kanila. Sa bayan, habang bumababa sila ng sasakyan, may isang lalaking nakatayo sa kabilang kanto, tahimik na nakamasid sa kanila. Hindi siya gumalaw, ngunit malinaw. Hindi sila nag-iisa. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rhoda at Fernan na ang kanilang bagong buhay ay hindi lamang puno ng pag-asa, kundi puno rin ng mga aninong handang sumunod sa bawat hakbang nila. Pagdating ni Rhoda at Fernan sa bayan, agad nilang naramdaman ang kakaibang agwat ng buhay kumpara sa kanilang baryo. Mas maingay ang paligid, mas mabilis ang galaw ng mga tao, at mas marami ang hindi pamilyar na mukha. Ngunit sa kabila ng pagiging banyaga sa lugar, mas naramdaman nila ang kaunting ginhawa. Dito, hindi lahat ay nakakakilala sa kanila. Gayunman, hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na may nagmamasid.
Naghahanap sila ng matutuluyan at nakakita ng isang maliit na paupahang silid malapit sa sentro. Hindi ito magarbo. May isang kama, isang maliit na mesa at bintanang tanaw ang masikip na eskinita, ngunit sapat na ito para sa kanilang pansamantalang pananatili. "Dito muna tayo," sabi ni Fernan habang inilalapag ang kanilang mga dala. Tahimik na tumango si Rhoda. Pinagmamasdan niya ang paligid, tila sinusukat kung ligtas ba sila roon. "Mas mabuti na ito kaysa sa baryo sa ngayon," sabi niya. Umupo ang mga bata sa kama, halatang pagod sa biyahe ngunit may halong pananabik sa bagong lugar. "Inay, dito na po ba tayo titira?" tanong ni Benjo. "Hindi pa," sagot ni Rhoda. "Saglit lang tayo rito." Ngunit sa isip niya, may posibilidad na hindi na sila makabalik sa dati nilang buhay. Kinabukasan, maaga silang pumunta sa bangko upang simulan ang proseso ng pagkuha ng kanilang premyo. Hindi pa nila hawak ang kabuuang halaga, ngunit ang mga papeles na kanilang pinirmahan ay malinaw na patunay. Sila na ngayon ay kabilang sa mga taong may kakayahang baguhin ang takbo ng kanilang kapalaran. Sa loob ng bangko, ramdam ni Rhoda ang lamig ng aircon at ang tahimik na galaw ng mga taong sanay sa pera. Nakasuot ng maayos ang mga empleyado, mahinahon magsalita at tila kabisado ang mundong ngayon pa lamang nila pinapasok. "Ma'am, sir," magalang na sabi ng isang bank officer, "ipapaliwanag po namin ang inyong options kung paano ninyo gustong i-manage ang inyong funds." Napatingin si Rhoda kay Fernan. "Gusto naming ligtas muna," sagot ni Fernan. Ngumiti ang officer. "Mabuti pong desisyon niyon." Ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa savings, time deposit, at iba pang paraan ng pag-iingat ng pera. Hindi man nila lubusang nauunawaan ang lahat. Malinaw sa kanila ang isang bagay. Kailangan nilang matutong humawak ng yaman, hindi lamang tumanggap nito. "Maglalaan din po kayo para sa pang-araw-araw?" tanong ng officer. "Opo," sagot ni Rhoda. "Pero hindi namin gustong magwaldas." Napansin ng officer ang kanilang pagiging maingat. "Hindi lahat ng nananalo ay ganyan ang iniisip," sabi niya. "Maswerte kayo sa isa't isa." Paglabas nila ng bangko, hawak na nila ang unang bahagi ng kanilang pera. Hindi pa buo, ngunit sapat upang simulan ang mga plano. Ngunit habang naglalakad sila sa bangketa, muling bumalik ang pakiramdam na may sumusunod. "Fernan," mahina ang boses ni Rhoda. "Nararamdaman mo rin ba?" "Oo," sagot niya nang hindi lumilingon. Sa salamin ng isang tindahan, bahagyang nasilayan ni Fernan ang anino ng isang lalaking tila sumusunod sa kanila mula pa kanina. Hindi niya ito pinansin. Ngunit binilisan niya ang kanilang lakad. Pagbalik nila sa inuupahang silid, agad niyang isinara ang pinto at sinigurong maayos ang kandado. "Hindi na ito biro," sabi ni Rhoda. "Hindi," sagot ni Fernan. "May sumusunod talaga." "Ano ang gagawin natin?" Tahimik si Fernan sandali. "Hindi tayo matatakot," sabi niya. "Pero magiging maingat tayo." Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magplano ng mas seryoso. Una nilang ginawa ay bayaran ang lahat ng kanilang utang. Bumalik sila sa baryo ng palihim at isa-isang kinausap ang mga taong pinagkakautangan nila. Si Aling Nena, ang tindahan sa kanto, at maging ang maliit na utang nila sa isang kapitbahay. Marami ang nagulat. "Hindi ninyo kailangang magmadali," sabi ni Aling Nena. "Mas mabuti na po ang malinaw," sagot ni Rhoda. Hindi sila nagpakita ng kayabangan. Hindi sila nagbago ng tono. Ngunit malinaw, hindi na sila ang dating Rhoda at Fernan na kailangang mangutang upang makaraos. Pagkatapos noon, nagsimula silang maghanap ng lupang maaaring bilhin. Sa tulong ng isang ahente sa bayan, may ipinakitang ilang lupaing hindi sakop ni Don Ramiro. Hindi ito kasing lawak ng hasyenda, ngunit sapat upang makapagsimula sila ng sarili. "Dito,"
sabi ni Fernan habang pinagmamasdan ng isang lupain na may malinis na patubig at hindi gaanong kalayo sa bayan. Maganda, sagot ni Rhoda. At hindi tayo aasa sa iba. Ngunit habang sila ay abala sa pagtingin sa lupa, may mga matang nagmamasid mula sa malayo. Sa isang puno sa gilid ng daan, naroon ang lalaking ilang araw na nilang nararamdaman. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ngunit malinaw, hindi siya basta nagkataon lamang. Sa kabilang banda, sa malaking bahay ni Don Ramiro, patuloy ang pag-uulat ni Bruno. Umalis sila sa baryo, sabi niya. Saan? Tanong ng hasyendero. Sa bayan, nagbukas na rin sila ng account sa bangko. Tahimik si Don Ramiro. May balita rin na naghahanap sila ng lupa, dagdag ni Bruno. Dahan-dahang ngumiti si Don Ramiro. Akala nila ganoon kadali ang kumawala, sabi niya. Ano po ang gagawin natin? Tanong ni Bruno. Kung hindi nila kayang bumalik sa atin, sagot ng hasyendero, siguraduhin nating hindi sila makakapag-ugat sa iba. Sa bayan, habang patuloy ang plano ni Rhoda at Fernan, hindi nila alam na unti-unting lumalapit ang mas mabigat na pagsubok. Hindi na lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At ang kapangyarihang hawak ni Don Ramiro ay hindi basta-basta nawawala. Kinagabihan, habang natutulog ang mga bata, tahimik na nakaupo sina Rhoda at Fernan sa gilid ng kama. Masaya ako, sabi ni Rhoda, pero natatakot din. Ako rin, sagot ni Fernan. Pero hindi tayo umatras para matakot lang. Kahit anong mangyari, dagdag ni Rhoda, magkasama tayo. Hinawakan ni Fernan ang kamay niya. Magkasama, sagot niya. Sa labas ng kanilang silid, tahimik ang eskinita. Ngunit sa dulo nito, may isang lalaking nakatayo sa dilim. Nakatitig sa bintana ng kanilang inuupahan. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya umaalis. At sa gabing iyon, malinaw na ang bagong mundong pinasok ni Rhoda at Fernan ay hindi lamang puno ng oportunidad, kundi puno rin ng mga panganib na hindi nila kayang baliwalain. Lumalim ang gabi sa bayan, ngunit hindi dalawin ng mahimbing na tulog sina Rhoda at Fernan. Sa maliit nilang inuupahang silid, tila mas malinaw ang bawat tunog, ang yabag sa eskinita, ang kaluskos ng hangin, at ang mahihinang boses na dumaraan sa labas. Ngunit higit sa lahat, naroon ang pakiramdam na hindi sila nag-iisa. Si Rhoda ay nakahiga, ngunit dilat ang mga mata, nakatingin sa kisame. Katabi niya si Fernan na halatang gising din. Naroon pa rin siya, bulong ni Rhoda. Oo, sagot ni Fernan. Kanina ko pa nararamdaman. Hindi nila kailangang tumingin upang malaman. May nagbabantay. Biglang may kumatok. Mahina, ngunit malinaw. Tumindig agad si Fernan at hinawakan ang maliit na kahoy na pamalo sa tabi ng pinto. Lumapit siya ng dahan-dahan. Sino yan? Tanong niya. Bukas, Fernan, sagot ng isang pamilyar na boses. Napakunot ang noo niya. Mang Tibo? Binuksan niya ang pinto. Naroon nga ang matanda, pawis at hingal, tila nagmamadali. Pasensya na, sabi nito. Pero kailangan kong makarating agad. Bakit po? Tanong ni Rhoda na lumapit na rin. Pumasok si Mang Tibo at isinara agad ang pinto. May masamang balak si Don Ramiro, diretsong sabi niya. Nagkatinginan sina Rhoda at Fernan. Sigurado ka? Tanong ni Fernan. May nakausap akong tao sa hacienda, sagot ng matanda. Hindi ko pwedeng sabihin kung sino, pero malinaw, hindi siya papayag na basta kayong makawala. Ano ang plano niya? Tanong ni Rhoda. Hindi pa malinaw, sagot ni Mang Tibo. Pero may mga taong inutusan na bantayan kayo. At kung kinakailangan, pigilan. Nanlalamig na napaupo si Rhoda. Pipigilan? Ulit niya. Tumango ang matanda. Hindi niya kayang kunin ang pera ninyo ng direkta. Dagdag niya.
Pero kaya niyang gawing mahirap ang buhay ninyo hanggang mapilitan kayong sumunod. Tahimik ang silid. Sa unang pagkakataon, naging malinaw ang tunay na kalaban. Hindi lamang ito tungkol sa inggit. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay laban sa isang taong sanay kontrolin ang kapalaran ng iba. Kailangan nating kumilos, sabi ni Fernan. Oo, sagot ni Rhoda. Pero paano? Napaisip si Mang Tibo. May kilala ako sa bayan, sabi niya. Isang abogado. Matagal na siyang lumalaban sa mga hasyenderong mapang-abuso. Napatingin si Fernan. Makakatulong ba siya? Kung may laban kay Don Ramiro, siya iyon, sagot ng matanda. Nagkatinginan sina Rhoda at Fernan. Pupuntahan natin siya bukas, sabi ni Fernan. Kinabukasan, maaga silang umalis kasama si Mang Tibo. Dumaan sila sa masisikip na kalye ng bayan hanggang marating ang isang lumang gusali na may maliit na karatulang may nakasulat na Attorney Salazar, Serbisyong Legal. Pumasok sila. Sa loob, simple ang opisina. May mesa, ilang upuan at mga lumang dokumentong nakaayos sa estante. Nakaupo sa likod ng mesa ang isang lalaking nasa edad 50, may matalim na mata, ngunit kalmado ang tindig. Ano ang maitutulong ko? Tanong nito. Lumapit si Mang Tibo. Attorney, ito sila Rhoda at Fernan. Sila ang magsasakang nanalo sa loto. Bahagyang tumaas ang kilay ng abogado. Narinig ko na ang tungkol sa inyo, sabi niya. Maupo kayo. Umupo ang mag-asawa. May problema po kami, sabi ni Fernan. Ipinaliwanag nila ang lahat. Ang panalo, ang alok ni Don Ramiro, ang pagtanggi nila, at ang mga aninong sumusunod sa kanila. Tahimik na nakinig ang abogado. Pagkatapos, sumandal siya sa kanyang silya. Hindi bago ang ganitong sitwasyon, sabi niya. Maraming hasyendero ang ayaw mawalan ng kontrol. Ano po ang pwede naming gawin? Tanong ni Rhoda. Una, sagot ng abogado. Kailangan ninyong maging legal sa lahat ng hakbang ninyo. Legal? Oo, kung bibili kayo ng lupa, siguraduhing malinis ang papeles. Kung may magtatangkang manakot sa inyo, maaari nating idulog sa batas. Tutulungan ninyo po kami? Tanong ni Fernan. Tumango ang abogado. Hindi lang dahil kliyente ko kayo, sabi niya, kundi dahil matagal ko nang gustong hamunin ang sistemang iyan. Nagkaroon ng kakaibang liwanag sa loob ng silid. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rhoda at Fernan na hindi sila nag-iisa. Paglabas nila ng opisina, tila gumaan ang kanilang pakiramdam. May laban tayo, sabi ni Rhoda. Oo, sagot ni Fernan. At hindi na tayo basta-basta matatakot. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang araw. Habang naglalakad sila pabalik sa inuupahan nilang silid, may isang sasakyang dahan-dahang huminto sa tabi nila. Bumaba si Bruno. Fernan, tawag nito. Huminto ang mag-asawa. Ano na naman? Tanong ni Fernan. Lumapit si Bruno, seryoso ang mukha. Huling pagkakataon na ito, sabi niya. Gusto ni Don Ramiro na pag-isipan mong mabuti ang alok niya. Nasagot ko na yon, sagot ni Fernan. Hindi pa huli ang lahat, dagdag ni Bruno. Pero kung magpapatuloy ka sa landas na yan. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Kung ano? Tanong ni Rhoda. Tumingin si Bruno sa kanila. Hindi lahat ng laban ay napapanalunan, malamig niyang sabi. Tumalikod siya at muling sumakay sa sasakyan. Tahimik na nagpatuloy sa paglalakad sina Rhoda at Fernan. Ngunit ngayon, hindi na lamang sila nagtatago. Handa na silang lumaban. Sa kabilang dako, sa malaking bahay ni Don Ramiro, nakatayo siya sa kanyang veranda, nakatanaw sa malayo. Hindi sila natatakot, sabi ni Bruno pagbalik. Hindi pa, sagot ng hasyendero. Ano po ang susunod?
Tahimik si Don Ramiro sandali. Pagkatapos ay ngumiti siya, isang ngiting puno ng balak. Kung hindi sila natatakot, sabi niya, panahon na para iparamdam natin kung ano ang tunay na kapangyarihan. Sa bayan, habang papalubog ang araw, nagsisimula ang mas madilim na yugto ng laban ni Rhoda at Fernan. Hindi na ito simpleng pag-iingat. Ito na ay digmaan ng prinsipyo laban sa kapangyarihan. At sa laban na ito, walang kasiguruhan kung sino ang mananaig. Mabigat ang hangin ng gabing iyon sa inuupahang silid ni Rhoda at Fernan. Hindi na lamang ito simpleng kaba, isa na itong malinaw na babala na ang kanilang tahimik na pamumuhay ay tuluyan ng nagbago. Tahimik ang mga bata sa higaan, pagod sa maghapong lakad at emosyon. Ngunit ang mga magulang ay gising, nakikinig sa bawat galaw sa labas. Hindi ako mapalagay, bulong ni Rhoda. Ako rin, sagot ni Fernan. Parang may mangyayari. Biglang may marahas na kalabog sa pinto. Napabalikwas si Rhoda. Tumayo si Fernan, agad hinawakan ang kahoy na pamalo. Buksan mo! Sigaw ng isang boses mula sa labas. Hindi iyon pamilyar. Nagkatinginan ang mag-asawa. Hindi tayo magbubukas. Mahina ngunit matatag na sabi ni Rhoda. Muling kumalabog ang pinto. Mas malakas. Buksan mo kung ayaw mong masira yan. Sigaw muli ng boses. Nagsimulang umiyak si Benjo. Inay, nanginginig nitong sabi. Lumapit si Rhoda at niyakap ang anak. Tahimik lang, nandito kami. Samantala, lumapit si Fernan sa pinto ngunit hindi ito binuksan. Ano ang kailangan ninyo? Tanong niya. Tahimik sandali. Pagkatapos ay marahang nagsalita ang boses, mas malamig. Mensahero lang kami. Kanino? Hindi agad sumagot. Pagkatapos, kay Don Ramiro. Nanlalamig na napahigpit ang hawak ni Fernan sa pamalo. Ano ang gusto niya? Tanong niya. Simple lang, sagot ng boses. Sumunod ka. Biglang may kumalansing sa labas. Tila may itinapon sa kanilang pinto. Pagkatapos, narinig nila ang papalayong yabag. Tahimik. Mabagal. Ngunit mabigat. Ilang segundo ang lumipas bago naglakas loob si Fernan na sumilip sa siwang ng pinto. Wala na ang mga tao. Ngunit sa sahig, may isang sobre. Maingat niyang binuksan ang pinto at kinuha iyon. Pagbalik niya sa loob, sabay nilang binuksan ni Rhoda ang sobre. Sa loob, may isang papel. May nakasulat, "Huwag mong subukan." Wala nang iba. Walang pirma. Ngunit hindi na kailangan. Tahimik si Rhoda. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito na ang sinasabi ko, bulong niya. Hindi sila titigil. Umupo si Fernan, hawak ang papel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang galit, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya. Hindi tayo aatras, sabi niya. Pero Fernan, tama na. Putol niya, ngunit hindi galit ang tono. Ilang taon tayong yumuko, ilang taon tayong tiniis. Napatingin si Rhoda sa kanya. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon, dagdag ni Fernan. Hindi ko hahayaang kunin nila ito. Tahimik si Rhoda. Alam niyang tama ang asawa. Ngunit alam din niyang delikado ang kanilang pinasok. Kinabukasan, agad silang pumunta kay Attorney Salazar. Ipinakita nila ang sulat. Expected na ito, sabi ng abogado matapos basahin. Expected? Ulit ni Rhoda. Oo, sagot niya. Kapag hindi kayo nadadaan sa alok, daraanin kayo sa takot. Ano ang pwede naming gawin? Tanong ni Fernan. Maghahain tayo ng report, sagot ng abogado. At sisiguraduhin nating may proteksyon kayo. Proteksyon? Tanong ni Rhoda. Hindi lang laban sa batas,
sagot niya, kundi laban sa pananakot. Nagkaroon ng pag-asa sa kanilang mga mata. Ngunit hindi pa tapos ang araw. Habang palabas sila ng opisina, nakita nila sa kabilang kalsada ang parehong lalaking ilang araw nang sumusunod sa kanila. Nakatayo, nakatitig. Hindi na siya nagtatago. Siya na naman, bulong ni Rhoda. Oo, sagot ni Fernan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sila umiwas. Diretso silang naglakad. Hindi sila lumingon. Hindi sila tumakbo. Sa bawat hakbang, mas lalong tumitibay ang kanilang loob. Sa baryo, sa malaking bahay ni Don Ramiro, dumating ang balita. Hindi sila natakot, sabi ni Bruno. Talaga? Malamig na sagot ng hasyendero. Pumunta pa sila sa abogado. Tahimik si Don Ramiro. Pagkatapos ay tumawa ng mahina. Mas lalong nagiging interesante, sabi niya. Ano po ang gagawin natin? Tanong ni Bruno. Tumayo si Don Ramiro at lumapit sa bintana. Kung ayaw nilang matakot, sabi niya, ipapakita natin kung ano ang mangyayari kapag hindi ka sumusunod. Sa bayan, habang papalubog ang araw, magkatabi sina Rhoda at Fernan sa kanilang silid. Tahimik, pagod, ngunit matatag. Handa ka ba? Tanong ni Rhoda. Oo, sagot ni Fernan. Sa lahat? Tumingin siya sa asawa. Para sa inyo, sabi niya. Handa ako sa kahit ano. Ngunit sa labas, sa ilalim ng dilim ng gabi, nagsisimula ng gumalaw ang mas mabigat na plano. Hindi na lamang pananakot, hindi na lamang bantay, kundi isang hakbang na maaaring tuluyang sumira sa kanila. Kung hindi sila magiging handa. Sumikat ang araw na tila ba may dala itong kakaibang bigat. Hindi na lamang ito panibagong umaga para kina Rhoda at Fernan. Ito ang araw na kailangan nilang harapin ang pinakamabigat na bahagi ng kanilang laban. Magdamag silang halos hindi natulog. Ang sulat na iniwan sa kanilang pinto ay paulit-ulit na sumagi sa kanilang isip. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bagay na mas nangingibabaw. Ang desisyon nilang hindi na muling magpapasupil. Maagang pumunta sina Rhoda at Fernan sa opisina ni Attorney Salazar. Handa na po kami, sabi ni Fernan. Tumingin ang abogado sa kanila. Sigurado ba kayo? Kapag itinuloy natin ito, hindi na kayo pwedeng umatras. Tumango si Rhoda. Hindi na kami aatras. Ipinaliwanag ng abogado ang plano. Maghahain sila ng formal na reklamo laban sa pananakot at panggigipit. May mga testigong handang magsalita, kabilang si Mang Tibo at ilang manggagawa sa hasyenda na matagal nang nakararanas ng pang-aabuso. Hindi lang ito laban ninyo, sabi ng abogado. Ito ay laban ng lahat ng tulad ninyong matagal nang pinatahimik. Pagkatapos ng pulong, dumiretso sila sa tanggapan ng pulisya. Doon nila isinampa ang reklamo at ipinakita ang sulat, pati ang mga ulat ng pagbabantay at pananakot. Hindi naging madali. May mga tanong, may mga pagdududa, ngunit malinaw ang kanilang paninindigan. At unti-unting nagsimulang kumilos ang batas. Sa baryo, kumalat ang balita na nagsampa ng kaso sina Rhoda at Fernan laban kay Don Ramiro. Marami ang nagulat. May ilan ang natakot. Ngunit may iba ring nakaramdam ng pag-asa. Kung kaya nila, bulong ng ilan, baka kaya rin natin. Sa malaking bahay ni Don Ramiro, dumating ang balita. May kaso na po, sabi ni Bruno. Tahimik si Don Ramiro. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Sa halip, tumingin siya sa malayo at ngumiti. Ngunit hindi na yon ngiting may kumpiyansa. Ito ay ngiting may bahid ng pagkairita. Akala nila ganun lang kadali, sabi niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang bagay sa kanyang tinig. Hindi na yon ganap na kontrolado. Sa mga sumunod na araw, naging mas malinaw ang mga pangyayari. May mga testigong lumantad.
may mga dokumentong lumabas. At ang mga lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng hasyenda ay unti-unting nahahayag. Ang pangalan ni Don Ramiro na dati kinatatakutan ay nagsimulang mapuno ng tanong. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nababawasan ang kanyang kapangyarihan. Samantala, sina Roda at Fernan ay nanatiling tahimik ngunit matatag. Hindi sila nagpakita ng yabang. Hindi sila naghahanap ng ganti. Ang tanging hangarin nila ay ang mabuhay ng malaya. Sa tulong ng abogado, natuloy ang pagbili nila ng lupa sa bayan, isang lupang hindi sakop ng hasyenda. Hindi man ito kasing lawak ng dating pinagtatrabahuhan ni Fernan, ngunit ito ay kanila. Walang hahawak, walang mag-uutos, walang magbabanta. Isang umaga, tumayo si Fernan sa gitna ng kanilang bagong lupa. Tahimik niyang pinagmamasdan ng paligid, ang lupa na siya mismo ang magpapasya kung ano ang itatanim, ang lupa na bunga ng kanyang pagod at paninindigan. Lumapit si Roda at tumabi sa kanya. "Naaalala mo pa ba noong wala tayong makain?" tanong niya. "Oo," sagot ni Fernan. "At ngayon?" Tumingin siya sa kanya at ngumiti. "Hindi na tayo nagugutom. Ngunit higit pa ron, hindi na sila natatakot. Sa baryo, patuloy ang pagbabago. May mga magsasakang nagsimulang magtanong. May mga nagsimulang tumindig. At kahit hindi agad nawala ang impluwensya ni Don Ramiro, hindi na ito kasing tindi ng dati. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Isang hapon, dumalaw si Mang Tibo sa bagong lupa ni na Roda at Fernan. "Malayo na ang narating ninyo," sabi niya. "Hindi lang kami," sagot ni Roda. "Lahat tayo." Tumango ang matanda. "Hindi lahat ng laban ay napapanalunan," sabi niya. "Pero ang laban na hindi mo sinimulan, siguradong talo." Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting naging maayos ang kanilang buhay. Nakapasok sa mas magandang paaralan sina Lira at Benjo. Nabigyan ng tamang gamot si Nanay Seling. At higit sa lahat, nagkaroon sila ng kapayapaan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang bagong bahay, pinagmamasdan ng tahimik na paligid, muling binalikan ni Roda ang nakaraan. "Fernan," sabi niya, "kung hindi ka bumili ng tiket noong araw na iyon, ano kaya ang buhay natin ngayon?" Ngumiti si Fernan. "Pareho pa rin siguro," sagot niya. "Pero hindi tayo titigil sa pangarap." Ngunit ngayon, dagdag ni Roda, natuto tayong ipaglaban ang pangarap. Tahimik silang nagkatitigan. Sa dulo, ang tunay nilang panalo ay hindi lamang ang pera, kundi ang lakas ng loob na tumindig, ang paninindigan laban sa pang-aapi, at ang pagmamahal na nagsilbing sandigan sa bawat pagsubok. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan, magkatabi sina Roda at Fernan, hindi na bilang mga magsasakang inaapi, kundi bilang mga taong natutong lumaban at manalo sa paraang marangal. At sa kanilang kwento, naipamana nila sa iba ang isang mahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa tapang, dangal at pusong hindi sumusuko. Wakas.